totoo sinabi nyo paghampas-hampasin. Ipapakita ko sa inyo kung paano maghampas na mukha off-cam kung totoo. Kung hindi totoo, pues magpaliwanag kayo. Isa sa matagang pumila sa Bitag Action Center ay ang buy and sell dealer na si Ernesto Bacaron. Ito'y upang may parating ang kanyang sumbong hinggil sa kanyang mga nabiling flooded cars. Nangako raw ang isang car auto shop sa Plaridel, Bulacan na kukumpunuhin ng mga sasakyan. Subalit na makabayad, hindi nagawa o napaandar ang mga sasakyan. Nang makaabot sa magamang may-ari ng talyer na sila'y ipapatulfo sa bitag. Bebweltahan raw ang nagre-reklamo. Wala daw silang pakialam at hahampasin ng mga mukha na mag-utol na tulfo. Magandang hapon sa iyo, Mang Rodolfo. Yes, sir. Magandang hapon din po, sir. Mang Rodolfo, paano ka namin matutulungan? Ano po, sir, yung regarding po doon sa dokumento, sir. Okay. Na original na ORCR. Anong problema roon sa dokumento na bakit ayaw ibigay sa'yo na nagbento sa'yo yung original ORCR? Hindi pa pala bayad, sir, sa bangko, sir. May utang pa pala, sir. So, in other words, itong mga sasakyan na to, ito lang to, isang-isa. Yung dalawa, sir. Sinabi ba sa'yo na assume balance yan? Hindi, sir. Sinong nare-reklamo mo rito at bakit? Yung dalawa po, sir, yung mag-ama, sir, si Ernesto Constantino Santiago at saka si Jerome Santiago. Nare-reklamo mo sila, tama? Yes, sir. May problema roon sa dalawang sasakyan, okay? Yes, sir. Nung pinuna mo sila sa ginawa sa'yo, anong ginawa sa'yo? Binantaan ka ba? Binantaan ka? Pinagtatagaw? Nung August 6, sir, around 1 p.m., ang sabi po sa akin ni PI ba? Tapos sige. sabi niya, ihampas ko pa sa yung mga tulpo na sa mukha mo. Sinabi yan? Opo, sir. Bakit naman kami nadamay? Ano naman ang kinalaman namin? Kasi ano po, sir, Okay. yung mga tao daw po kasi doon, sir, ako daw po yung nag-convince na ipapatulpo. Ihampas daw yung mga tulpo sa mukha ko, tapos kaya niya akong ipapatay. Ipapatay niya ako. Ihampas yung mga tulfo sa mukha, sa harapan mo. Yes, sir. Tatlo kaming mga magkakapatid. May pang-apat pa. Yung... Siguro, may Ben Tulfo, may Rafi Tulfo, may Erwin Tulfo. Sino kaya doon? Dinamay kami na wala naman kaming ginagawa. Bagkus kami, taga-tabla, taga-usisa lamang. At para dyan, so anong gusto mo mangyari? Bago tayo mapunta, anong gusto mong gawin natin? Anong matutulong ko sa iyo? Sir, masingil sana, sir, kasi mahirap naman ako maging kolektor, hindi trabaho yan. Ang sa akin lamang, dapat, kung anong ipinangako sa iyo, ito pa rin niya. Pero wala sa aming mga tulfo na naniningil ng utang. Okay? Kung may utang man, may ugat yan. So, ang gusto mo mangyari, kung ano yung papel. Tama? Kasi pagkarinig ko papel, kulang, hindi mo pa makuha-kuha. Pero pag sisingil, hindi kami kolektor. Wala, sayang mukha namin mga tulfo, mga kolektor lang pala kami dito, masisira kami rito. Ngayon kayong dalawang nare-reklamo, wala pa akong binabanggit sa inyo, ha? Pasalamin-salamin pa kayo dyan, sigurado na pipinturahan ko ng puti yan. Pag nakita ko, nako, lalagyan ko ng blinders yan. Maayos nga kayo. Ngayon, gusto mong tawagan natin? Yes, sir. Okay. Tawagan. Yan na po, yung nare-reklamo. Relax ka lang dyan, kinig ka lang, ha? Kami po, linawin po natin, public service po kami. Kami nag-iimbestiga para ibigay din yung panig ng inarereklamo at marinig din sa ngalan ng patas na pamamahayag at patas na pagpapaliwanag na hindi tayo one-sided. Pagkamat nagsumbong sa amin, nakikinig po kami, pakikinggan din natin kabilang panig. So, itong number na to, natatay. Tawagan na lang siguro muna itong si Mark. Okay? So, sino man ang makuha natin muna, ano? Okay. Ang reklamo mo, hindi mo makuha yung mga papel? Yes, sir. Tapos, Okay, yung mga papel ORCR. At saka yung cheque, sir.
Tsaka yung check ng ibinayad sa'yo, Talbog, sir. tumalbog. Kailan tumalbog? Nung, sir, last year, sir, April, Wala May. na. Pag ang check mo talbog past 6 months, hindi mo na pwedeng gamitin yun. Dapat ginamit mo yun. Nagsampa ka ng kaso, bouncing check. Kapag hindi mo sinampa yun, cannot be reached. Give me isang number. At pagkatapos, pag hindi natin nakuha ito, mag-iiwan na ako ng mensahe dito sa dalawa. At iba na. Pag ako nahamon dito, ibang usapan. Kaya lang, hindi ako naghahanap ng away. At gusto ko lang malaman sana kung makausap kung totoo ba na yung mga kami pagsasampalin, paghahampasin. Sige. Pinakikita po namin yung telepono po yan, tinatawagan po natin. Hindi lahat ho, po pwede. So, sa parte, hindi makontak yung anak, tanggalin na muna yan. Sige, gagawa tayo ng paraan. Alam nyo na po kung paano bumili ng sasakyan. Di na ho namin tingnan para sabihin sa inyo kung ano. Pag bumili ho ka ng sasakyan, kayo buy and sell o hindi, alam nyo na kung paano makaiwas. Siguraduhin lamang ng inyong binibili ay sure ball. Kasi pag yan wala pang papel, nangangako sa inyo, huwag nyo nang patulan. Diretso na ho tayo rito sa sa mag-ama. Ernesto Macmac Santiago, Mark Vocal Santiago. Una sa lahat, ang trabaho ng bitag, ang pambansang sumbungan, ay tatawag sa inyo. Ernesto Macmac Santiago, ama ka ni Mark Santiago. Ayaw ko pang maniwala sa sinasabi nitong si Mang Rodolfo. Isipin ko baka nagbibiro kayo. The next time, kayong mag-ama, may mensahe lang ako. Huwag kayo magbibitiw ng salita at makakaabot sa amin dahil ang mga Tulfo may public service program na pwedeng puntahan. Kapag binastos nyo ang pangalan namin na ang layunin ay makatulong at pinaglaruan nyo na para bang akala nyo, ganun lang, may balik yan. Ayaw kong maniwala. Pero kung sakaling totoo man, kung sakaling totoo, etong mensahe ko sa iyo, pag-uuntog-untugin kong ulo nyo, hindi ako magdadalawang isip, makita nyo mukha ko, baka maipot kayo sa inyong karsunsilyo. Kung totoo. Kaya kung sakaling hindi totoo, sumagot kayo, tumawag kayo. Huwag nyo kaming pilitin hanapin, pag-uuntog-untugin ang ulo ninyo, kung totoo, sinabi nyo, paghampas-hampasin. Ipapakita ko sa inyo kung paano maghampas na mukha off-cam, kung totoo. Kung hindi totoo, pues, magpaliwanag kayo. Siguro naman, lalaki kayo mag-ama. Wala namang problema mag-usap tayo lalaki sa lalaki. Huwag niyong gagamitin ang pangalan paglalaruan. Kasi pag ako pinaglaruan ko kayo, hindi niyo magugustuhan. Magiging desente ako sa inyo. Yan ang aking panawagan. So, inaantayin nyo ang tawag namin, ilolocate at hahanapin kung saan, sa ngalan ng patas na mamahayag, pag kami pinuntahan kayo, ala kaming pakialam kahit sa impyerno, makuha lang ang panig nyo. Ganun kami ka-loyal. Promise. Pagdating sa public service, promise. On my honor, I will do my best to contact you. 3 pa to. Pag bumaba ang 2 dito at nasa gitna, ibang usapan. 1, 2. So hindi pa wala pang ano to. 2, pag isa na lang yan, iba yan. Pag ginanong ko pa, abangan! Ayon sa nagrereklamo, matapos may palabas sa hashtag ibabitag mo ang kanyang sumbong, agad raw umalis ng bansa at lumipad patungong Canada ang anak na si Mark Vocal Santiago para makaiwas sa hagupit ng bitag. Samantala, ang amang si Ernesto Macmac Santiago, ibinenta ang kalahating kanyang firing range para mabayaran ang iba pang nagrereklamo.